Magandang araw, mga kapamilya! Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon, balik tanaw tayo sa pamumuno ng dalawang kilalang Pangulo ng Pilipinas, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at si dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Sila ay may kani-kaniyang estilo at pamamaraan sa pamumuno. Pareho silang kilala sa kakaibang estilo ng pamahala, kaya ating alamin ang kanilang mga nagawa at ang epekto nito sa ating bansa. Ano nga ba ang mga pagkakaiba at pagkakatulad ng kanilang mga administrasyon? Si Marcos, anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ay nanalo noong 2022. Ang kanyang tagumpay ay nagbigay ng bagong pag-asa sa kanyang mga taga-suporta. Kilala bilang PBBM, nangako siyang ipagpapatuloy ang mga nasimulan ng kanyang ama at pagkaisahin ng buong bansa. Ang kanyang mga pangako ay nagbigay ng inspirasyon sa marami. Si Duterte naman, o Tatay Digong, ay naglingkod bilang Pangulo mula 2016 hanggang 2022. Ang kanyang pamumuno ay puno ng aksyon at kontrobersya. Sikat siya sa kampanya niya laban sa droga at kriminalidad at sa mga kontrobersyal niyang pahayag. Ang kanyang mga hakbang ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Magkaiba man ang kanilang ugali at estilo ng pamumuno, parehong hinarap nina Marcos at Duterte ang mabibigatang problema ng bansa. Ang kanilang mga desisyon ay nag-iwan ng marka sa kasaysayan. Kasama na rito ang kahirapan, katiwalian, at ang lumalalang problema sa droga. Ang mga isyung ito ay patuloy na hinaharap ng ating bansa. Sa mga susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang kanilang mga plataforma, mga polisiya at ang naging epekto nito sa buhay ng bawat Pilipino. Manatiling nakatutok, mga kapamilya, marami pa tayong tatalakayin at aalamin. Sa unang taon ni Pangulong Marcos, pinagtuunan niya ng pansin ang pagbangon ng ekonomiya mula sa pandemya. Naglunsad siya ng mga programang pang-ekonomiya tulad ng Build Better More na layuning pagandahin ang infrastruktura ng bansa. Bukod dito, sinigurado niya na may sapat na pagkain at bumaba ang presyo ng mga bilihin. Sa edukasyon naman, sinimulan na ang balik-eskwela para mas matuto ang mga estudyante. Malaking hamon kay Marcos ang pag-ahon ng bansa mula sa epekto ng pandemya. Ang taas ng presyo ng gasolina at mga bilihin ay patuloy na nagpapahirap sa mga Pilipino. Pero hindi pa rin siya sumusuko sa pangako niyang pagkaisahin at paunlarin ang bansa. Patuloy ang paghahanap ng solusyon ng kanyang administrasyon sa mga problemang kinakaharap ng bansa. Kilala si dating Pangulong Duterte sa matapang niyang kampanya laban sa illegal na droga. Ang kanyang pamumuno ay nagdala ng malaking pagbabago sa bansa, lalo na sa larangan ng seguridad. Sa termino niya, libo-libong sangkot sa droga ang sumuko at nahuli. Ang mga operasyon laban sa droga ay naging mas agresibo at masinsinan. Bukod sa kampanya laban sa droga, naglunsad din si Duterte ng mga programa para sa kapayapaan at kaayusan. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong magdala ng mas matatag na pamayanan. Pinagbuti rin niya ang serbisyo ng gobyerno sa pamamagitan ng pagpapadali ng mga proseso at pagsugpo sa korupsyon. Ang mga reforma ay nagbigay daan sa mas mabilis at episyenteng serbisyo publiko. Pero umani rin ng batikos ang kampanya niya laban sa droga dahil sa mga umano'y extrajudicial killings. Ang mga alegasyon na ito ay nagdulot ng malawakang diskusyon at pagkabahala. Maraming human rights groups ang kumondena sa mga pagpatay na konektado sa war on drugs. Ang mga protesta at panawagan para sa hustisya ay naging bahagi ng araw-araw na balita. Sa kabila ng mga kontrobersya, kinilala naman si Duterte sa dedikasyon niya sa pagsisilbi sa bayan. Ang kanyang mga taga-suporta ay patuloy na naniniwala sa kanyang layunin. Hanggang sa huling araw niya sa pwesto, itinuloy niya ang mga programa niya para sa ikabubuti ng bansa. Ang kanyang pamana ay patuloy na mararamdaman sa mga susunod na taon. Parehong may tagumpay at hamon sina Marcos at Duterte sa kanilang panunungkulan. Ang kanilang mga desisyon at aksyon ay nag-iwan ng malalim na bakas sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, nakikita ang pagsisikap na buhayin muli ang ekonomiya at pagandahin ang infrastruktura. Maraming mga proyekto ang naisakatuparan na nagbigay ng trabaho at nagpasigla sa ekonomiya. Samantala, naging matagumpay naman ang kampanya laban sa droga at kriminalidad sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Ang kanyang matapang na hakbang ay nagdulot ng malaking pagbabago sa seguridad ng bansa. Pero may kaakibat na hamon ang mga programang ito.
Maraming kritisismo ang natanggap dahil sa mga alegasyon ng paglabag sa karapatang pantao. Ang lumalalang problema sa kahirapan at ang mahal na bilihin ay patuloy na nagpapabigat sa buhay ng mga Pilipino. Maraming pamilya ang nahihirapan sa araw-araw na pamumuhay. Kailangan ng mas maayos na plano at aksyon para masolusyonan ang mga problemang ito. Ang kooperasyon ng pamahalaan at ng mamamayan ay mahalaga upang makamit ang tunay na pagbabago. Mahalagang suriin ang mga nagawa at pagkukulang ng mga nakaraang administrasyon para matuto tayo sa kanilang karanasan. Ang pag-aaral sa kasaysayan ay nagbibigay ng aral para sa hinaharap. Ang hamon sa kasalukuyang administrasyon ay kung paano mapapabuti ang mga nasimulan at kung paano haharapin ang mga bagong hamon. Ang kanilang mga desisyon ay magtatakda ng direksyon ng bansa sa mga susunod na taon.